In this video, update lang tayo sa market ngayong huling bahagi ng taon. Kasalukuyang nasa correction ng market at dahil sa tuloy-tuloy na pagbaba nitong mga nakaraang linggo, umabot na sa halos 1/3 ng kabuuang supply ng Bitcoin na hold ngayon ay in paper loss. Ibig sabihin, tinatayang 33% ng circulating supply ay nasa loss territory. Kung ibabase sa current price, huling nakita ang ganitong antas noong September 2024. Sa unang tingin, nakakaalarma ang bilang, pero sa history ng bull cycles ni Bitcoin, madalas lumalabas ang ganitong snapshot kapag papunta na sa tinatawag na seller exhaustion, kung saan karamihan sa mga weak hands ay nakapagbenta na at ang market ay naghahanda na sa structural reset. Kapag dumarami ang holders na nasa loss position, lumalabas din ang pressure sa short-term traders. Dito pumapasok ang SOPR o Spent Output Profit Ratio. Ang SOPR ay nagsasabing ang mga coin ba na gumalaw on-chain ngayong linggo ay ibinenta ng may profit o ibinenta ng palugi. Kapag mas mababa sa 1.0, mas marami ang nagbenta ng talo. Ngayong linggo, nasa 0.9904 ang 7-day SOPR ng short-term holders, kaya malinaw na naglalabas sila ng position habang mahina ang momentum. May isa pang sukatan na tumutulong maglagay ng context, ang tinatawag na Z-score ng SOPR. Ito ang nagsasabi kung gaano kalayo sa normal ang kasalukuyang galaw. Ang reading ngayon ay negative 1.29, indikasyon ng moderate selling pressure. Noong August 2024, umabot ito sa negative 2.43 at ang SOPR mismo ay bumagsak sa 0.97. Noon, mas malalim ang capitulation o sabay-sabay na pagbebenta. Kung ikukumpara natin ngayon, mas mahinahon pa ang current reading kahit masakit ang pagbaba. Ang ibig sabihin, hindi sabay-sabay ang pagpanik at may bahagi ng market na nagiintay lang ng malinaw na base. Sa price action, sinusundan ni Bitcoin ang template na binanggit sa gitna ng October analysis, kung saan nakasaad na may mataas na chance mabalikan ang order block sa 103,500 hanggang 98,000 price range. I think na-explain din natin ito sa mga previous price action analysis. Sa derivative side, malinaw ang pag-iingat. Mataas pa rin ang notional open interest sa derivative options. Lagpas $40 billion at siksik ang activity sa November at December strikes na malapit sa 110,000. Pero kapansin-pansin din ang pagtaas ng demand sa 80,000 na put options. Tandaan, ang put ay insurance sa pagbaba. Kaya kapag dumadami ang may hawak ng 80,000 puts, ibig sabihin, handa silang mag-insure kung sakaling lumalim pa ang dip. Sa ngayon, lagpas $1 billion ang open interest sa 18,000 put at halos $1.9 billion sa 90,000 put. Halos kapantay ng kombinasyon ng 120,000 at 140,000 calls. Ang price ni Bitcoin ay bumaba ng higit 18% mula sa all-time high na higit $126,000. Halos 4 na linggo na ang nakalipas at itong linggo, sumili pa ito sa ilalim ng $100,000 bago mag-bounce pabalik sa $103,000. Ang pagbagsak ay hindi lang dahil sa crypto-specific na dahilan. Ramdam din ang macro headwinds matapos ang mas tight na tono ni Fed Chair Jerome Powell. Humina ang appetite para sa spot Bitcoin ETF. 4 na sunod na araw ang nakita ng market na may tig $1.3 billion net outflow mula sa US spot Bitcoin ETF. Ang ganitong sunod-sunod na paglabas ng capital ay pansamantalang tumalikod sa isa sa pinakamalakas na tailwinds ngayong taon. Nang sumabay pa rito ang forced deleveraging at higit $1 billion long liquidation malapit sa lows, lalong lumuwag ang floor at naging madulas ang pagbaba. May isa pang babala mula sa ilang on-chain at flow analyst. Kapag mas matagal na nananatili ang price malapit sa $100,000, tumataas ang risk ng feedback loop. It means kapag nanatiling mahina ang price, nadadala ang sentiment ng retail at institutional allocators na may mahigpit na risk rules. Nagkakaroon ng karagdagang outflow mula sa ETF at ang pagbebentang yon ay nagdadagdag ng pressure sa spot price kaya lalo pang humihina ang price. Ito ang uri ng loop na kailangan putulin ng isang malinaw na base o isang short squeeze para ma-reverse ang lagay. Dito papasok ang posibilidad na kung maging masyadong madami ang naka-short, pwedeng magsilbing gasolina ang shorts kapag nag-stabilize at na-break ang price sa taas at maghahatid yon ng mabilis na relief rally. Sa kabila ng fear, may structural signals na hindi kasing pangit ng headline moves. Una,
ang bilang ng supply na nasa loss ay mataas, pero in history nga, ang mga ganitong sandali ay madalas sumabay sa pagkaubos ng sellers. Pangalawa, kahit defensive ang option positioning, hindi ito extreme fear katulad ng mga pinakamatitinding sell-off sa nakaraan. Pangatlo, sa spot at ETF plumbing, may araw na malalakas ang outflows pero hindi tuloy-tuloy ang pagkatuyo ng liquidity sa lahat ng venue. Sa madaling salita, ang market ay nasa pagitan ng patience at capitulation. Kung magtatagal ang panghihina, ang ilang long-term holders ay magla-lock ng profits at ang bagong investors ay mag-aabang na makalabas sa break-even. Kadalasan ganito ang itsura ng mga range na mabagal sumulong pataas, kung saan ang bawat bounce ay kinokontra at kailangan ng panahon para mabuo ang confidence. Sa policy at narrative front, mainit ang naging pahayag ni President Donald Trump sa Miami America Business Forum. Malinaw ang message niya na gustong iposisyon ng Estados Unidos bilang Bitcoin superpower at crypto capital ng mundo. Binanggit niya na tinapos na umano ng executive orders ang tinatawag niyang war on crypto at ipinunto na malaki ang industriya at maraming negosyanteng seryoso dito. Idinugtong pa niya ang angle na nakakatulong ang crypto sa dollar dahil nababawasan ang pressure sa currency habang lumalawak ang rails ng digital finance. Binilaan din niya na kung hindi kikilos ang Amerika, may mga bansang tulad ng China na pwedeng sumalo ng leadership. Mahalaga ang ganitong mensahe para sa sentiment. Kahit wala siyang inihayag na bagong timeline o direktiba, tumutugma ang tono sa mga hakbang ngayong taon gaya ng strategic Bitcoin reserve at digital asset stockpile gamit ang mga coin mula sa seizures. Saka ang pag-usad ng stablecoin framework sa ilalim ng Genius Act. Wala pang opisyal na government Bitcoin purchase, pero sa narrative ng market, sapat na minsan ang ganitong posture para hindi tuluyang mabasag ang long-term story habang may near-term pain. Kung titingnan naman natin ang price action ni Bitcoin, katulad nga ng sinabi ko sa previous analysis, neutral bearish tayo kay BTC. And since then, kagaya ng anticipation natin, magre-revisit si BTC sa 100,000 price range. Ngayon, meron tayong nakikitang bounce, pero weak bounce pa din yan. Mas mataas pa din yung possibility na bumagsak pa dito si BTC below 98,000 to 95,000 kung hindi ito magpapakita ng recovery. Kung magbabounce man siya, kailangan niya ma-reclaim ang $116,000 swing high. Kasi kung mabibitin lang din, ibig sabihin a relief rally is not strong enough. Then rejection lang din ang aabuti ng price. Good kung magbabounce na ulit ito, pero sa ngayon, mababaw pa yung retracement. Alam naman natin na it could drop more than negative 30% in a bull market. Sa ngayon, nasa 20% pa lang. So malaki pa yung room na pwedeng pagbagsakan. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.